po. Okay po. Doon na lang kami maghihintay sa coach. Manang! Okay, sabi kay Polly, dalhin lahat ng gamit ni Mary Joy sa kotse ni na Mr. Cuevas. Ayaw po. Nasa labas ng gate. Pupuntahan ko lang si Mary Joy sa kwarto. Opo. Mary Joy, anak. Halika na. Hinihintay ka na nila. Nasa labas na sila. Mary Joy? Mami, nasa kwarto po ba ang daddy? Nasa kitchen. In 300 meters, Pwede ko turn po right ba west siya lanes north on ramp. makausap? Bago kami umalis, may ipapakita lang po ako sa kanya. Oh, sure. Halika. Puntahan natin siya sa kitchen. Sabi nila, Mrs. Cuevas, didiretso daw kayo sa rest house nila sa Tagaytay. Maganda doon, malamig. Ganun po. Oo. Ay, ayun ang Daddy Edward. Sige, lapitan mo. Turn right west lanes north on ramp. Daddy, Yes, Mary Joy? may papakita po ako sa inyo bago po kami umalis. Sure. Halika dito sa tabi ko. Ano ba yun, anak? Bibigay ko po itong coloring book na lagi po natin ipokoloran dati. May drawing po ko sa likod. Ito po, tayo po naka-drawing yan. Daddy, ikaw to, Ito naman si Mommy. Tapos ako po yung girl. Si Baby Angelo po to. Hindi po ba malapit na yung birthday niyo po? Ito po yung gift ko po sa inyo, Daddy. Daddy, namimiss ko kita lagi. Pwede po magpaya ka po, Daddy. Sure. You can handle it, baby. I love you po, Daddy. Love kita. Kahit di mo na ako love. Oh, hindi totoo yan, Mary Joy. Love ka ng daddy. Mahal na mahal ka ng daddy. Edward? Kanina pa nila hinihintay sa labas si Mary Joy. Ang magahiya. Mary Joy, let's go. No. Hindi ko na ipag-ibigay si Mary Joy. Kahit kanina. Ruby. Ruby, please. Stand up. Change my mind. Mary Joy. Hindi na kahit kailan. Kayo ang pamilya mo. Ikaw, itong si Mary Joy, at si Baby Ate. Kayo ang sentro ng lahat. Kayo ang buhay. And from now on, hindi ako papayag na masira
Western Samar Representative Ben Everdone na nagsabing prerogative ng Pangulo sa ilalim ng saligang batas ang pagpili ng punong maestrado. Hinimok nito ang mga kritiko na igalang ang pasya ng Presidente sa kung sino ang nais nitong maging Chief Justice. Yang Lisa Newsletter, Tito Pinales, RH13, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, DND tuloy pa rin ang paghahanap ng military equipment na pasok sa budget ng ahensya. Ibalita mo yan, RH17. Nicole Lopez. Nicole? Diyan tuloy pa rin ang paghahanap ng Department of National Defense ng military equipment sa Pilipinas. Ito'y matapos na manggaling sa Russia si Defense Secretary Delfin Lorenzana matapos ipakita sa kanya ng Russian defense officials ang offer nitong military equipment sa kanya kasama na ang mga submarines. Ayon kay Lorenzana, pinag-iisipan niya kung padadala rin niya ang ilang mga opisyal mula sa Philippine Army, Navy at Air Force sa Russia para makita rin ng mga equipment. Bukod naman sa Russia, nagtitingin din si Lorenzana sa ibang bansa ng military equipment para sa Pilipinas tulad ng South Korea, France at Sweden. Sabi ng kalihim, ang hinahanap nilang kagamitan para sa national security ng bansa ay angkop sa kakayahan ng mga sundalo, gayon din ang military equipment na swak naman sa budget ng DND. Para sa DZRH News, RH17 Nicole Lopez, naglilingkod sa pagbabalita. Lipas ang 39 na taon, muling binisita ng Santo Papa ang Ireland. Kasunod ito ng sinasabing talamak na clerical sex abuse laban sa mga lider, mga taong simbahan. Ano naging mensahe ni Pope Francis at epekto nito sa mga Katoliko sa Ireland, hindi lang sa Ireland kundi sa buong mundo? Tingnan natin ang special report ni Lizelle Ponce. Lizelle? Nang bumisita si dating Pope at ngayon Saint John Paul II sa Ireland, ipinahayag niya ang pagmamahal sa naturang bansa. Makalipas ang halos 4 na dekada sa panahon ni Pope Francis, kapatawaran naman ang hiniling nito para sa Ireland dahil ito sa talamak umanong clerical sex abuse o yung mga kinasasangkutan ng mismong mga lider ng simbahan. 2 araw na bumisita si Pope Francis sa Ireland matapos magsumbong sa kanya si Prime Minister Leo Varadkar tungkol sa umano'y pedophile na mga pari, obispo at iba pang lider ng simbahan sa mga bahay ampunan. Sa kanyang pagbisita, kinausap ni Pope Francis ang 8 survivors ng mahigit 1 oras. Kasabay ng papal visit sa Ireland ay ang World Meeting of Families o gathering ng simbahang Katoliko kada 3 taon. Dito sinabi ng Santo Papa na nakagagalit, masakit at nakakahiya. Napalpak ang mga lider ng simbahan na aksyonan ang clerical sex abuse na anyay mansya o dumi sa lipunan. Dagdag pa ni Pope Francis, dapat malaman ang katotohanan sa likod ng sugat na iniwan ng pang-aabuso ng simbahan at dapat anyang mabigyan ng hustisya. Kasunod nito, nanawagan siya ng kapatawaran para sa umano'y clerical sex abuse at paghilom para sa mga biktima nito. Sa katunayan, hindi lang sa Ireland may kaparehong kaso dahil maging sa Pennsylvania sa Amerika na bulgar na may 300 mga paring ng abuso ng higit 1,000 mga bata. Samantala, mas mababa ang bilang ng mga sumalubong kay Pope Francis kumpara sa mga nagdiwang sa pagdating ni Saint John Paul II. Ibang Ireland na kasi ang nadatnan ni Pope Francis makalipas ang 39 na taon. Ngayon ay legal na ang abortion at same-sex marriage sa naturang bansa na hindi pa nila tinatamasa ng bumisita si Saint John Paul II. Para sa DZRH Facts and Figures, Lizelle Ponce, naglilingkod sa pagbabalita. Standby Provincial Reports sa third leg ng Rapido Hataw Balita ngayong pong Monday, August 27, 2018. National Heroes Day. Pahabol po ng report si RH23 Edwin Dude, Caloocan Police. Blanco pa sa nakita na paa ng tao itinapon dyan sa Grace Park, Caloocan. RH23 Edwin Dude, go 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 Edwin.
ang nagtapon ng kaliwang bahagi ng paa sa kanto nitong MF Ventilar sa may C3 Road sa Grace Park, Caloocan. Ayon dito kay Kagawad Joe Marsales ng Barangay 113, ay isang alias Juan sa mga sweeper ang nakakita sa isang lumang sasakyan na walang plaka ang nagtapon sa mabilis na umalis. Nakagunit pa umano ang nagtapon sa isang basurahan na nakalagay sa pulang lagayan. Tiniyak naman ni Senior Superintendent sa Restaurant Pagkanghen na hindi sila titigil hanggang sa pag-iimbestiga hanggang matuntun kung sino ang biktima sa naturang paa. Yan ang isa resto sa restaurant ng Brendan Tuhe naglilingkod sa pagbabalita. Oras sa Star City at sa buong Pinas, 2:37. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Emperador, ang galing ng Pilipino. Ako po si Coco Martin at ito ang ating tagumpay. Ang galing ng Pilipino. Concert. Honesty Store na nagbebenta ng mga sariwang prutas, dinarayo. Justice De Castro itinalaga bilang bagong Chief Justice. Pagkakatalaga, reward lamang daw. Nadine pasabog sa kanyang pagbabalik sa ASA. OG Diaz ibinahagi ang pinagdaanan ng anak na isinilang na premature. Diskriminasyon sa grupo ni Kalad Karen sa isang resto bar sa Makati, caught on cam. Video ng dalawang Koreano na nagliligpit ng pinagkainan sa fast food chain sa Cebu. Wow, trending! Pilipinas, bigong manalo laban sa Korea sa quarterfinals ng men's basketball. At ang Pilipinas nasungkit na naman ang ikatlong gintong medalya sa Asian Games. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito, mga kapamilya. Mamaya-maya po hihimayin natin para mas masarap naman kwentuhan sa pagbabalik ng ating programa pagkatapos ng ilang mga paalala. Narito na si Rica Nando, ang inyong official trend spotter sa Wow Trending! Oras natin 2:39 na. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Rugby, the first and only Rugby. Ang bawat tao ay nakapasakop sa mga pagkakamit. Our level of zinc, honestly, that's for available iron. Otherwise, of course, kung nasa tabi mo lang yan at hindi mo so it becomes an ugly item. Tama. Yung ano ba daw, may effect ba yan na katulad halimbawa ng siyempre, no? Para siyang saklay, no? So, pag nasanay ka na, so, siyempre, natulungan na, tumibay na, no? Or na-disiplina na yung mouth mo and related muscles. So, halimbawa, dadating ba yung time na pag consistent ka dyan, hindi mo na kailangan yung appliance na yan? Yeah. Because like I said, no, with the tongue, if you give it proper training, it will benefit you in the long run because it's not going to show the problems you encounter during your yung sleep apnea episodes. Because you've already trained it, it already knows automatically where to place itself when you are asleep. So it's like giving it a new position. It doesn't go back unless there are cases na you will, like the patient is pagod na pagod, no? You really can't help it. But you know, these are backslide episodes na naman. It's not permanent. Pero yung pag Doc, no, sa iyong expertise, ito ba namamana yan, yung app niya na yan, sleep app niya? Namamana mo yung predisposition to it. Oo, predisposition. You are not born with it automatically. Correct. So, yun ang maliwanag. Yun ang clear doon, no? Hindi ibig sabihin na as you reach 13 years old, meron ka na nun. Oo nga. But if you are careless, maybe example, no, naging overweight ka, of course, those hereditary traits will come into play and will give you the same condition your parents experience because you are predisposed genetically. So basically, yun lang ba, Doc, yung dalawang sinasabi mong dental appliances for sleep apnea? Yeah, Kabalitat or, no, yeah, those are very popular. Okay. Yung iba kasi they're too complicated. Plus, medyo yung success rate is not yet
determined. Mm. But for yung binanggit kong dalawa, ano na to, favorable na to. Even from the side of the patient, they are already saying that it has good reviews. Okay. Dok, ano bang time frame ang pinag-uusapan natin dito as far as kung baka nare-retrain yung muscles natin? Now, depending on the age, depending on the compliance, no, some would take as long as 8 months, as short as 4 months. May mga ganun eh. Tuloy-tuloy gamit siya. Tuloy-tuloy yun. Mahaba rin pala, no? Mabilis na yung 4 months. Kasi, remember, you have to train the tongue. Para ka rin nag-workout, but ang main workout mo hindi lang. So, Oo nga, no? building mass takes time. So, ganun din, no? Giving the brainwashing the tongue stay in a new position is also difficult because the tongue is very restless. Oo nga. At talagang parang may sariling isip eh. Hindi siya basta. You put something foreign in the mouth, nandun agad yung tongue, di ba? Correct. So, this takes time. Plus, there should be a sync. Dapat sync at saka in harmony yung brain and the tongue. Padre has symptoms of worry. Okay. Dapat pareho sila, naka-fine-tune silang dalawa. So, pag pumesto na si Tang, your brain already knows na, okay, this is now the correct position. And it will help the tongue stay in that position. Parang driving din pala, no? Alam mo na, yung tamang behavior. Automatic na. Oo, kasi na-train na. Na-train na siya. So, it's really difficult for the tongue to forget that, especially pag na-retrain na siya. And it's successful naman so far yung the cases that I've handled with especially yung mga snorers, successful naman. Okay, at sa iyong experience, Doc, yung mga kababayan natin na merong sleep apnea, ano ba yung youngest na kilala mo o naging pasyente mo? The youngest, I think, nasa 28. Okay, let's talk about who qualifies. Yan, sige. Who qualifies nga pala dyan? Sige, who qualifies? So, patients with mild to moderate sleep apnea. So, Okay. It's not recommended for moderate to severe, no? Let me stress that. Hindi pwede. CPAP kayo. Okay, so ibang usapan na yun. Pang-usapan na yun. Patients with primary snoring. Yun yung talagang, that's the most, that's the best qualifier if the patient... So, may yung nag-snore, yan, pwede yan. Pero, sino nagde-define? Siya pa yung doctor? Ano ba yung family physician? Kung lampas na siya doon sa moderate na level? Depende kung sino yung magre-refer. So, Okay. yung pangatlo, patients who have tried and failed CPAP therapy may qualify. Example, talagang hindi niya kaya yung CPAP, no? Talagang hindi siya matulungan. We can try to insert dental appliances and it may work. Another qualifier, yung patients who were unsuccessful with surgeries like tonsillectomy, adenoidectomy, craniofacial, yung mga ganun, tracheostomy. They can qualify also because we have to help them sleep soundly with no interruptions at night. So kailangan hindi sila, the tongue should not obstruct the surgery, no? Dapat free yung airway. Tapos in combination with CPAP, pwede rin. Okay. In combination. Pero not to replace it. Unless nga yung, I said a while ago, if you have tried it and failed, then you may qualify for dental appliances. Now, the youngest I said a while ago, I think nasa 28 siya, no? Nag-work siya sa call center. So, this is an acquired condition. Ayun, acquired na. Ano yun? Dahil pag-gising, pag-uwi niya, sobrang antok na siya. Kung cycle nila, di ba? Siyempre, lahat ng tao sa bahay gising. Narinig ngayon yung snoring niya. So, he sought help and it's working naman so far. Okay, so sumusunod that's the instruction. Sumusunod. Of course, that's that's the condition. You have to be compliant. Otherwise, it becomes a novelty item beside you. Wala, it's useless. Halimbawa, let's say, nagsabi yung yung patient, na susunod siya. Meron ba kasamang medication yan or nire-reseta kayo, Doc? No. Wala na. Wala naman. Unless, a few prescription, di ba a while ago I said merong soreness, yung for those, pwede. for those. Pero yung iba, the appliance naman would not offer complications.
Hindi siya aabot dun sa point na it would complicate your life, na magkakaroon ka ng maintenance sa medication. Wala namang ganun. Hindi naman naaabot to. So parang corrective lang ito, parang braces ano? Yeah, it's only braces at night. Na parang braces sa ngipin. Tapos sa gabi Okay. mo lang siya sinusuot. In 300 meters. Okay, so ano ba, babiyahe ka? It will not interfere with your normal lifestyle. Ano ba, bibiyahe ka, Doc, no? Let's say sa mahaba yung biyahe mo, either sa bus or sa plane. So pwede na may suot yun? Pwede. Tapos yung iba kong pasyente suot yun, tapos nag-facial mask na lang sila. Oo nga naman. Tapos yun, it works. Para lang to keep it in place, hindi siya malaglag kasi nga may mask, no? Suot nila. Yun yung, I think that's what is going on with a lot of my patients, no? So pagkasuot ng appliance, para hindi itulak ng dila pag tulog na sila, nagsusuot sila ng mask. No, and then if the tongue tries to push it, magigising sila kasi off na yung position eh. So they would wake up and then they would put it again in the proper orientation. Ayun. At sa inyo ba experience, Doc, dumarami ba? Or parang mas open yung mga kababayan natin para magtanong tungkol dito sa sleep apnea? Here in our country, no, dito sa Philippines, this is first treated as a medical condition before it is referred to us for the dental appliances. Dumarami ba? There is may social stigma kasi ang snoring eh. No, I don't know why people find it embarrassing. Because this is a medical condition. So it's not embarrassing. It is supposed to be alarming. Oo nga. Diba? Yes, mindset talaga eh, no? Sa mindset kababayan natin. So, yun, you're not supposed to be embarrassed by it because help can be done na matutulungan kayo. Plus, pag walang nakarinig, no? Kasi sa kabilang naman hindi niya alam na meron siya. Oo, at saka ang lokohan nga dyan, kung sino yung nakarinig, siya yung mas mahina mag-snore. Yan ang mga biruan dyan eh, na mas malakas yung isa, no? So ito, may isang tanong caller natin. May mga butas sa harapan ng ngipin. Pwede bang hindi bunot? Pwede, pasta lang. Depende po sa laki ng butas. Oo nga naman, ano? Kung kita na ho yung lalamunan nyo sa butas, palagay ko kailangan punutin na. Pero if it's maliliit lang naman, then maybe a simple restoration would do. Without me looking at the case, I think. Oo nga. Ganun, no? Yeah. So, ano pa bang kailangan nating siguro additional explanation, Doc? Kung meron pa sa tingin ninyo about sleep apnea at saka yung I'm sure na na-clarify nyo na yung right perspective sa clear sleep apnea, no? At saka yung mga kababayan natin na siguro mas maging open. Kasi usually nga sabi nyo, tama, no? Pag humihilik, parang tinatawanan na topic ng biruan, pero maganda siguro magbago yung mindset, ano, yung perspective natin. Remember, sleep apnea is a sleeping disorder. Okay, hindi ho siya habit, hindi siya it has nothing to do with except for the fact that it is labeled as disorder. You have to realize that during your sleep, at that moment that you're very vulnerable, you stop breathing. And syempre ang consequences nito is there is little oxygen for the brain. And yung prolonged episode of even a few seconds that you are not breathing, this can alter the chemicals in the brain. And people have died of sleep apnea. Yun ang gusto nating i-remind, ano? Doc, yung mga kababayan natin kasi nga, sanay tayo tinatawanan yung naghihilik, halimbawa biglang may, let's say, company activity, tapos sa outing, sa outside the office, halimbawa, syempre, no? So, syempre, nagkakaalaman na pagtulog pala, si ganito, si ganyan, humihilik. So, nagiging biruan na lang. And yet, sabi nyo nga, may long-term effect, ano, kung prolong. Yeah, yung kasing pinagtatawanan, hindi rin naman nakakatulong yun eh. Kaya nga eh. So parang pambata no? Well, depende kung immature talaga yung mga kapisina. Wala kang magkakatawa. Tama. But if you are one who experienced this condition, do not be ashamed. No? Tama.